So magandang araw, gagawa tayo ng bagong video. So tong video na to is tungkol na lang sa mga conspiracy. Kasi 'di ba may mga atake ngayon sa Middle East, Iran, tsaka yung Israel, tsaka yung yon, yung mga bansang yon. So sa mga blue pillar, syempre mga iniisip pa nila yung external. Dito kasi sa Blackpill, wala na tayo kasing pakialam dyan eh. Basta hindi siya nakakagambala sa kabuhayan natin. Sure, tataas yung mga bilihin. Mga presyo ng bilihin, di ba? Inflation dahil sa tataas yung magiging limitado yung pag-angkat ng crudo, oil. So yung mga imported goods, tsaka yung mga kasangkapan, magmamahal. Pati yung gasolina dyan sa Pilipinas. Yun, makaka-apekto sa atin. Pero, yung mga wala siyang kinalaman, I mean, yung hindi natin makokontrol is wala na tayong pakialam. Kasi distraction lang yan eh. Pinipilit pa ako na nanay ko, manood ako doon ng mga balita na ganyan. Naniniwala ako pagka-importante yung balita talaga. Malalaman ko yan kasi may magsasabi sa akin. Or maririnig ko sa chismis. Tsaka sa social feeds mo, di ba? Pagka-importante. Ibig sabihin, in alignment lang sa'yo yan talaga. Yun yung pinaniniwalaan ko na ngayon. Dati, mahilig ako mga ganyang conspiracy. Pero yung nanotech, totoo yan. Naniniwala pa rin ako dyan. Kasi may kinalaman yan sa akin pa rin, di ba? Tsaka sa'yo. Hindi lang naman sa akin to eh. Sa'yo rin. Kasi yung kalusugan natin, nakasalalay dito. Kasi hanggat humihinga ka, may alikabok, nanotech yan. O yung pollution ng tambucho, lalo na kung nakatira ka sa Metro Manila. Tapos kung uminom ka ng tap water, lasang kalawang. Bakit lasang metal, di ba? Malamang may heavy metals yun, kaya ganun. Dapat ng tubig, walang lasa yan. Hindi ka rin makakatakas, bumili ka ng mga distilled water sa mall, yung mga nasa bottle, lasang plastic naman. Kaya mas mainam talaga mineral water na lang. Diba? Yung mineral water na nagpaparefill ka, 35 pesos isang galon. Tapos pagkain din naman, ang pinaka-safe na pagkain, karne, dairy, tsaka yung patatas lang, tsaka kamote. The rest is wala ka ng benefit. Gulay, walang kwenta rin yan, wala rin benefit. Dati tingin ko, fiber nagpapalambot ng dumi. Wala palang kinalaman yung fiber sa pagpapalambot ng dumi. Para lumambot dumi mo, magkaroon ka dapat ng fats. Tsaka natain mo talaga ng pinong-pino yung ano mo, yung pagkain mo. Para malambot yung dumi mo, di ba? Tsaka uminom ka ng tubig, syempre marami, para malambot yung dumi mo. Walang kinalaman yung fiber sa pagpalambot ng dumi. Minsan nga nakakabalk pa nga yun nakakabara pa yun. Kasi ang gagawin ng fiber, papalubuhin niya yung pagkain mo. Yung mga na-digest na pagkain, lalaki siya, imbis na maliit, di ba? Lalaki siya, magiging tubol. Di ba? Ganun yung mangyayari. So, yun. Yung mga ganyan, sabi nila deep dive daw yung mga ganyan. Wala na, nasurpass ko na yan. Panoorin nyo yung mga video ni SQS. Self-mastery lang talaga ang focus mo, tsaka i-enjoy mo yung buhay mo. Kasi, biruin mo, mag-ano ka ng mga conspiracy, kung ano-ano pang kabullshitan, balita, chismis, artista, Hollywood, wala namang kinalaman sa'yo. Pag namatay ka, ano naman kung nalaman mo yung conspiracy na yan, wala pa rin siyang pabalik sa'yo, di ba? At least yung self-mastery na sinasabi ko, mag-improve ka para sa sarili mo, health, training, is yung experience mo habang nabubuhay ka, habang nagsusurvive ka, is may pakinabang, di ba? Na-enjoy mo yung buhay mo, di ba? Nakakalakad ka pa, nakakabuhat ka pa ng galon, nakakapag-training ka pa, nakakabembang ka pa, di ba? Na pumipera ka pa. Yung pabalik pa rin sa'yo talaga iisipin mo.
Sa Facebook ko, nagsishare ako ng mga chismis, artista, pero hinuhugutan ko siya ng black pill wisdom. Share ko yung info, bakit ganun yung pakikitungo, bakit naghihiwalay. Kagaya ng lagi ko sinasabi, yung iba nagugulat, hiwalayan ang ganito. Alam mo, lahat maghihiwalay. Oras lang inaantay. Yung mga sinasabi nilang hiwa-hiwalay na yan, hindi na bago sa akin yan, hindi na yan something new na ikabibigla ko. Kasi wala naman talagang outside sa self mo eh. You live alone, you die alone, you survive alone. Kahit sabihin mo may mga kaibigan ka tumulong sa'yo, hindi ka naman tutulungan yan kung hindi dahil sa'yo. Walang nakitang benefit sa'yo. Dahil codependency tayo. Kaya tayo nagtutulungan para makasurvive. Ganon din yung tutulong sa'yo, di ba? Hindi naman tutulong sa'yo yan ng thank you lang or walang hinihinging kapalit. Or walang benefit sa kanya. At least emotional fulfillment lang man or satisfaction. May pabalik pa rin sa kanya. Hindi pwedeng ganun walang benefit. No ka, bigla ka na lang tinulungan dahil hindi ganun nag-work dito sa survival na program. Tapos mapapansin mo rin, yung mga tao, wala naman din talagang pakialam sa yan. Kaya nga malakas loob ko mag-approach sa kalsada eh. Inaalala ko yung sarili ko lang. Tapos yung magsinungaling din, wag ka raw magsinungaling, wag manipulate. Dati sinasabi ko yung ganyan, wag magsinungaling. Oo, wag ka magsinungaling sa sarili mo. Pero kung magbe-benefit ka sa kasinungalingan, magsinungaling ka, di ba? Kasi yung means justifies the end. Ibig sabihin, yung mean mo para sa pagsisinungaling, nag-benefit ka, di ba? Hindi na uso yung parang sinasabi nila na mag-stick ka sa mga integrity, values, mga ganyan. Mag-stick ka sa mga pinaniniwalaan mo, pero dapat willing ka i-bend yan kung hindi ka magbe-benefit. Merong iba nga nagpapakamatay pa sa asawa, misis nila, di ba? Hindi ko gagawin yun. Kuwari may hold-upan siya, hindi nakinig yung babae sa akin, tara takbo na tayo. Hindi nakinig, bahala ka dyan, hindi ka nakinig eh. Diba? Siyempre, isasalba ko yung sarili ko. Kaya nga hindi nga ako pumunta sa profesyon ng mga pulis tsaka militar. Pambobo yan eh. Tanginang kabobohan na mga tao na sumasali sa ganyan, di ba? Tataya mo yung sarili mo. Tapos, pag junior ka pa, ikaw yung bubungad. Di ba? Ikaw yung sisipa ng pintuan. Paano kung may nakaabang sa'yo na baril, di ba? Bariling ka kagad. Kaya hindi ko advisable yung profession na yan eh. Tapos nabasa ko rin, makakapag-retire ka pag police 55 years old. So magsiserve ka ng 30 years bago ka maka-receive ng retirement. So hindi rin easy work, di ba? Kagaguhan. So at the end of the day pa rin talaga, benefit mo pa rin talaga yung willing ka din dapat mag-sacrifice. Kunwari, kagaya ng ginawa ko, nag-sacrifice ako, nag-masteral ako dati, nung 25 ako, natapos ko yung 26 years old ako. Magagamit ko yun sa endgame, kunwari, kaysa naman mag-tricycle driver ako, baba ng kita. Professor na lang ako, di ba? Kunwari, nagipit ako, pagtanda ako, 50 na ako, 60, magagamit ko yun. Minsan kaya yung unang sakripisyo nyo ng buhay ipupuno nyo yan nung 20s kayo. Mag-build kayo ng skills, tapos sabay mag-college ka. Advice ko sa lalaki, kailangan mo talaga mag-college or mag-TESDA ka man lang. Kasi sa lalaki wala ka certification, puta. Anong gagawin mo? Basurero ka. Sa Pilipinas, bawal nga mag-accept sa mga Jollibee nang hindi ka 4-year degree. Hindi ka college graduate eh. Wala ka talagang advantage kung wala kang degree pag college ka. Pagka sa Pilipinas, wala kang degree. Tapos makikiuso ka sa hustle. Ang hindi kasi maganda sa hustle di ba yung nagbebenta ng produkto? Kasi hindi nila binibilang yung yung anong tawag dito?
yung produkto mo na pagbili, di ba? Wari, bumili ka ng mga ingredients, tapos ginawa mong cake. Siyempre, ang mga tangang tao, kinocompute lang nila yung kita. Hindi dapat ganun. Ibabawas mo doon yung pamasahe mo, effort mo, yung oras. Siyempre, kasama rin yung oras, di ba? Tapos yung mga ingredients kung magkano, iaawas mo doon sa kita mo yung total. Kaya nga medyo mahirap yung business eh. Kung tutuusin, kung yung business mo hindi talaga mass production, yung wala talagang maraming tumatangkilik, mas malaki pa rin kita ng mga paycheck to paycheck minimum wage earner. Kasi na-compute ko na yan eh. Kuwari, di ba nga, nagplaplano ako mag-laundry. Mahal pala pag nakakonekta ka sa commercial na tubig. Tangina, sisingiling ka ng mahal. Tapos kikitain mo lang kada buwan 15 lang. Kung dalawa lang yung washing machine mo, tas isang dryer. Tanungin mo si ChatGPT. Sabi ko, even lang pala to. Sabi ko ganun, malaki pa yung minimum wage earner. Kasi sa minimum wage earner, 25 to 30,000 yung swelduhan, di ba? Sabi ko, mas malaki pa sila, di ba? Per month yun. Ikaw, hindi mo pa bawi kasi bumili ka ng makina eh. Bumili ka ng makina. By that time, ganun din. Ganun din sa taxi namin. May taxi kami dati. Mahal yung per unit ng taxi, di ba? So, the best talaga, abroad talaga, promise. Mabilis ka maka-accumulate ng pera. Tapos sabay, kung may online hustle ka, okay lang din. Ang masasuggest ko lang sa inyo, abroad lang talaga, tsaka yung online hustle. Yung Facebook na nag-generate ng monetization. Tsaka magbenta ka ng mga courses. Tapos yung mga parang ganun. Yung mga courses. Yun, ganun. Dun ka kikita. Tsaka yung mga produkto mo pag plinag mo. Nagplaplano nga ako ng sombrero, di ba? Yung sombrero ko nakapayapaan. Naisip ko, tiningnan ko yung MNLA na presyo ng sombrero na 1,000 sa kanya. Pero hindi structured yun. Pangit yung itsura ng sombrero ni Frank eh. Yung sombrero na yan ko, walang ka-competition kasi hybrid siya eh. Hindi ko nasasabihin design, baka gayahin nyo, di ba? Pero hybrid siya. Ako lang nakaisip nun. Tsaka siya, maangas pagka sinuot ng bebenta ko siya na siya 1.5. Sabi ko, hindi ko mabibenta ng 1.5 to kasi MNLA nga 1,000 lang eh. 990 or 960. Tapos sikat na yun ako hindi pa ako sikat. Wala pa akong brand na napapangalan sa sarili ko, di ba? Ibig sabihin ng sikat yung branding na sinasabi nila. Kasi mostly lang man ng mga taong bumibili dahil sa branding. Hindi naman mismo talaga sa produkto eh. Tingin mo ba yung haring pastil ni Mangi dahil sa pagkain niya yun? Hindi Kaya bumibili yung mga tao doon dahil kay Mangi. Unang-una, rapper siya, tapos influencer. Kaya bumibili yung mga tao. Now, ganun yung dapat mong i-build sa online platform. Kasi, kikita ka na malaki sa pagbablog mo or pagdadrop mo ng mga informasyon. At the same time, meron ka pa mga produkto na pwede ibenta, di ba? Side hustle. Kagaya ni Ato, class S na pangit. Meron siya sombrero na P4 Glow. Siya lang mag-isa yun eh. Wala siyang, ewan ko kay Ato, sabi ko, ang ganda ng design ng sombrero niya. Merong ganun sombrero siya, tsaka si YB Neat. Si YB Neat. Ganun din yung sombrero ni YB Neat P4 Glow. Sabi ko, bakit ayaw nila i-mass produce to? Takay na bibenta to. Kasi yung design maganda. Parang ginaya yung Chrome Hearts. Pero yung sa akin, sombrero ko, pag na-fulfill ko yun, bibenta ko talaga ng yun, 1.5 isa. Tutubukan ko yun ng 700. 700 pero quality yun Kasi buckle yun eh. Ibig sabihin, hindi siya strap back na yung snapback kasi plastic yun eh. Tangina, gupitin ko lang yan. Nababali yung mga button nun eh, ng snapback eh.
Pag nabali na yun, wala nang kwenta. So yun, minsan nga kinakausap ko rin si ChatGPT kung ano magandang pagkakakitaan eh. Minsan yung mga, di ba sa Facebook ko, gumagawa rin ako ng mga script na malalapagan. Or yung mga machabelya na video, picturean mo siya tapos itanong mo sa ChatGPT kung paano ginawa yun. Sasabihin na ChatGPT step by step kung paano ginawa. Yun nga lang, pagka nag-AI ka, AI route, may bayad kasi yun eh. Kasi yung script, siya gagawa ng script. Tapos yung script, i-feed mo yun sa another application. Eh yung application na CapCut, once a week ka lang pwede mag-animation eh. So, hindi ka, kailangan kasi sa YouTube tsaka sa mga ganyan, consistent. So, kailangan mo magbayad talaga ng application para consistent yung AI na script na feed. Tapos, may voice over pa yon na iba't ibang boses. Yan, masterin nyo rin yan AI. Sinasabi ni Frank, meron daw 21 years old, yumaman daw sa AI. Yumaman siya sa AI kasi siya yung may-ari ng application na nakakatulong sa mga college students. 'Di ba? Ako wala pa naman ako maisip na ganun. Kapatid ko may naisip na ganun platform. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo, 'di ba? Pero yun nga, mahirap talaga mag-isip ng first strike eh. Ibig sabihin ng first strike yung ikaw lang nakaisip. Kagaya ng sombrero ko, first strike ako nun pagka ako yung lumapag. Walang gumawa na sombrero na gano'n yung idea ko. Dahil mahilig naman ako sa sombrero, di ba? Yun yung plano ko, kaso need ko muna mag-build ng online presence para talagang kikita ako. So, yun yung mga kita mo na? Hindi na rin mahalaga sa mga tao ngayon yung mga chismis eh. So, mabalik tayo dyan sa topic na yan, di ba? Yung topic tungkol sa mga conspiracy, tapos kung ano-ano pang kabulshitan na wala namang kinalaman sa'yo tsaka hanap buhay. Di ba? Ubos oras lang, di ka pa pepera. Ngayon nga, nagfo-focus kami ng kuya ko sa pera. Nag-iisip talaga ako kung ano mapapagkakitaan. Malaki pera eh. Kasi kalaban mo dito, age pill eh. Kailangan by 40, hindi ka na nagtatrabaho. I mean, nanging-empleyo. May sarili ka ng business. Diba? Kaya, wag nyo na pag-focusan yan yung mga ano-ano sa Iraq, Iran, kung ano-ano pang mga kaguluhan na WW3 daw. Sa TV mo lang yan makikita. Hanggat hindi mo nakikita na may lumilipad sa Pilipinas, di ba? Wag mo nang paglaanan ng pansin yan kasi ubos oras lang yan. At wala pang tulong pabalik sa'yo, di ba? In short, wala kang mapapala. Speed timer. Binibenta. So, yun talaga dapat mong gawin. Tsaka, tingin ko, hindi naman yan maano sa Pilipinas din. Hindi rin tayo maano na sa Pilipinas. Hindi tayo maapektuhan ng ganyan kasi nga wala naman tayong kaalitan na bansa, di ba? Wala naman tayong kaaway. Lit-lit ang bansa natin. So, hindi tayo kawalan talaga. Walang advantage sa kanila. So, paano? Ilang minuto na to? 20 minutes, peace.